Sa nakaraang nating video ay kung saan muntik nang mapahamak si Zuan Shua dahil sa pagpasok niya sa silid ni Yaoyu, at samantala, napag-alaman ni Li Qing na may Black Tortoise physics siya, at para ito ay ma-activate dapat siyang bugbugin. Mataas sa alapaap, kung saan sumasayaw ang ulap sa paligid ng matatiyog nitong istruktura, nakatindig ang Ling Xiaopik bilang isang sagisag ng kadakilaan at hiwaga, sa matatarik nitong bangin nakatayo ang mariingal na Ling Yunsek, lumalabas mula rito ang isang hangin ng karangalan at respeto. Sa loob ng sekta, sa ilalim ng liwanag ng banal na mga parol, nakaupo sa kanyang mataas na trono ang patriarch ng Ling Yunsek, Chen Feng, ang kanyang titig ay matatag ngunit mabigat, puno ng pag-aalala. Sa harapan niya, nakaluhod ng may paggalang ang mga dakilang matatanda, ang kanilang mga mukha'y may bahid ng pangamba. Binasag ni dakilang matanda Qiu Wanfeng ang katahimikan, mabigat ang kanyang tinig. Patriarch, malapit nang magsimula ang Demon Silent Gathering, ngunit ang ating batang Panginoon, si Chen Xin, ay hindi pa rin makakapasok sa Profound General Realm. Sa pagkakataong ito, natatakot akong hindi tayo makakasali sa Demon Ceiling List. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalat sa silid, alam nilang totoo ang kanyang sinabi. Naningkit ang mga mata ni Chen Feng, napakahalaga ng Demon Ceiling Gathering, hindi maaaring hindi tayo sumali, nakaugnay ito sa pagpasok sa Yaori Academy, kapag nawala sa atin ang pagkakataong ito, tuluyan ng mga nganib ang ating sekta. Nag-alinlangan si Qiu Wanfeng bago nagsalita muli, subalit, ngayong taon, may ipinalabas na kautusan, tanging kabataan lamang ang maaaring lumahok, ang ating mga disipulo ay nasa medium spirit realm pa lamang, paano natin matatalo ang mga henyo mula sa ibang sekta? Muling bumigat ang hangin sa paligid, ngunit may naisip si Chen Feng at agad niyang tinanong, may kakaibang pangyayari ba sa paligid ng Xingyao Mountain Range kamakailan? Tumango si Qiu Wanfeng, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Tinapos ng Marquis ng Changlin ang Ling family, ang kanilang dalaga ay nakatakas patungo sa mga liblib na bahagi ng Xingyao Mountain Range, ang anak ng Marquis ay patuloy siyang tinutugis, hindi pa natin alam ang naging resulta. Lumamig ang tinig ni Chen Feng, ang Ling family ay may koneksyon sa matataas na opisyal ng Yaori Empire, hindi tayo dapat makialam, at tungkol kay Miss Ling, isa siyang salot, huwag tayong magpapalapit sa kanya. Muling nag-alinlangan si Qiu Wanfeng, ngunit nagsalita rin siya sa huli. Maliban doon, may isa pang kakaibang pangyayari. Tumingin ng matalim si Chen Feng, "Oh, ikwento mo." Kagabi, sa isang maliit na lambak sa labas ng Xingyao Mountain Range, may isang kakaibang enerhiya ng Profound General Realm, ayon sa ating disipulo, kakabali pa lamang nito sa bagong antas. Napamulagat si Chen Feng, isang batang mandirigma, naabot niya ang Profound General Realm sa liblib na lugar na iyon. Umiling si Qiu Wanfeng, hindi niya natiyak. Hindi siya naglakas loob na lumapit, ngunit naramdaman niya ito mula sa malayo. Isang mabagal ngunit mapanganib ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chen Feng, baka maaari nating gamitin ang estrangherong henyo na ito para lumahok sa Demon Ceiling Gathering sa ngalan ng ating sekta. Nagbulungan ang mga matatandang nakikinig, isang batang nasa Profound General Realm, maaaring hindi siya ang pinakamalakas, ngunit may tsansa siyang makapasok sa Demon Ceiling ranking. Tumango si Chen Feng, tama. Tunay ngang kumakampi sa atin ang langit. Ngunit nag-aalalang muling nagtanong si Qiu Wanfeng, Patriarch, paano kung mula siya sa isang malaking sekta? Isang matalim at malamig na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Chen Feng, kung mula siya sa isang malaking sekta, hayaan natin siya. Ngunit kung mula siya sa isang maliit na sekta, sandali siyang tumigil bago nagpatuloy sa isang mapanlinlang na tinig, wasakin ang kanyang sekta, saka natin siya kunin, ikaw ang bahala. Yumuko si Qiu Wanfeng. Masusunod, Patriarch. Samantala, sa malayong panig ng mundo, sa loob ng Divine Immortal Sect, isang maringal na tarangkahan ang nakatayo sa ilalim ng kalangitan, isang mahiwagang enerhiya ang lumulukob sa paligid nito. Biglang lumitaw ang isang sistema, kumikislap sa harapan ng isang figurang balot sa kapangyarihan, na si Wang Feng. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw, gumamit ng 1,000 sekta puntos upang makuha ang 10 gantimpala. Sa isang iglap, isang haliging gininto ang liwanag ang bumalat kay Wang Feng, at isang hanay ng mga mensahe ang lumitaw. Habang ang kapangyarihan ay dumadaloy sa kanyang katawan, isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Wang Feng. Sistema, sigaw niya, ilipat sa akin ang lahat ng natanggap kong kakayahan at kultibasyon, ngayon din. Sa isang iglap, ang buong kalangitan ay nayanig, isang gininto ang apoy ang bumalat sa kanyang katawan, sumasabog ang enerhiya sa paligid. Pagkatapos, agad naghanda si Wang Feng para kanyang subukan ang kanyang mga nakuha, bumalat sa kanya ang isang banal na liwanag, sa isang galaw ng kanyang daliri,
lumitaw ang mga makalangit na espada ng Flying Immortal from Heaven, pumuputol sa hangin mismo. Isa pang kumpas, at lumitaw ang napakabagsik na Holy Light Sword daw, at ang panghuli, ang Bright Jade. Pagkatapos masubukan ng ating bida ang mga nakuha niyang mga kasanayan, siya ay napangiti, puno ng paniniwala sa sarili. Mula sa araw na ito, itinaas niya ang kanyang ulo at idineklarang, ako, ang pinuno ng sekta, ang pinakamatinding sandata ng Divine Immortal Sect. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng araw, nakatayo sa isang talampas si Qiu Wanfeng, matamang pinagmamasdan ang isang maliit at hamak na bahay na yari sa dayami sa ibaba ng lambak, napasinghap siya, dama ang nakakabinging katahimikan ng gabi, at isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na aura na nagmumula sa loob ng kubo. Mayroong aura ng isang early-stage profound general realm powerhouse sa lambak na ito, sigaw niya, puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Naglakad siya palapit, pinagmasdan ang maliit na kubo ng Divine Immortal Sect, isang pangungutya ang lumitaw sa kanyang mukha. Divine Immortal Sect, ang Lingyun Sect ko ang pinakamalaking sekta sa labas ng Xingyao Mountain Range, pero ni hindi man lang kami naglakas loob gamitin ang salitang immortal sa pangalan namin. Paano nangyari ito? Sino ang may ganitong kapal ng mukha? Hindi pa siya nakakakuha ng sagot. Boom, isang pulang sinag ng enerhiya ang biglang dumaan sa ere, pumuslit pabagsak mula sa langit na parang isang nag-aapoy na kidlat. Ano, isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong lambak. Ang makapangyarihang enerhiya ay samagasa sa mga punong kahoy, dumurog sa bato, at binalot ng matinding puwersa si Qiu Wanfeng bago niya pa maunawaan ang nangyari. Boom, parang basang papel siyang itinilapon sa hangin, lumipad at bumagsak sa lupa na may nakakapanindig balahibong ingay. Nanatili siyang nakahandusay sa lupa, duguan, at halos hindi na makahinga, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang inaangat ang ulo upang makita ang nangyari. Imposible, bulong niya, nanginginig ang boses, isang hampas lang, sinong may ganitong lakas? Mula sa alikabok at guho, dalawang anino ang dahan-daang lumitaw. Wang Feng at Zuan Shua, nakatayo silang dalawa na parang mga Diyos ng kamatayan, malamig ang tingin at walang bahid ng awa. Si Qiu Wanfeng, duguan ang bibig at nanginginig sa sakit, pero nag-aapoy pa rin ang kanyang galit at kayabangan. Paano kayo nangahas? Ako ang dakilang elder ng Lingyun Sect. Kung sasaktan ninyo ako, pasasakitin ko ang buhay ninyo. Pero ngumiti lang si Wang Feng, isang mapang-uyam ng ngiti. Lingyun Sect, hindi ko pa narinig yan. Sabihin mo nga, bakit mo iniinsulto ang Divine Immortal Sect ko? Nagmumura si Qiu Wanfeng, nagngangalit ang mga ngipin. Divine Immortal Sect, kayo'y galing sa maliit na sekta na ito. Halos hindi siya makapaniwala, paano nagkaroon ng ganitong kalakas na mga tao ang isang kubong sekta? Muli siyang nanginginig sa takot, sa isang iglap, na unawaan niya ang malupit na katotohanan. Isang tirang palad lamang, at halos patay na ako. Walang patawad, isang malamig na tinig ang pumailan lang. Sa Divine Immortal Sect, kinukumbinsi namin ang mga tao sa pamamagitan ng kabutihang loob. Pero ang sumunod na nangyari ay malayo sa kabutihang loob. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang aming patriarch, sabi ni Zuan Shua, ang kanyang pulang aura ay bumalat sa katawan ni Qiu Wanfeng, mukhang sawa ka na sa buhay. Agad inangat ng pulang enerhiya ang kanyang katawan, parang laruan lang siyang iniangat sa ere. Kung ayaw mong maging libingan ng bundok na ito, papayuhan kita, magsalita ka ng katotohanan. Dumadaloy ang malamig na pawis sa mukha ni Qiu Wanfeng. Magpaliwanag ng totohanan may sigaw niya sa sarili, hindi ba't ito'y pamimilit? Pero wala siyang pagpipilian, sa pagitan ng kamatayan at pagsagot, pinili niyang mabuhay. Ako si Qiu Wanfeng, dakilang elder ng Lingyun Sect, ang pinakamalaking sekte sa Xingyao Mountain Range, sigaw niya, nandito ako para imbestigahan ang profound general aura sa lambak. Nag-isip si Wang Feng, hindi ba't ang aurang yon ay kay Ling Feiwu nang siya'y sumapit sa profound general realm? Tumingin siya kay Qiu Wanfeng, bakit mo siya hinahanap? Nagpupumiglas si Qiu Wanfeng pero nagsalita pa rin. Palapit na ang Demon Silang Gathering, ang sekta ko ay walang profound general realm cultivator, kaya kung wala kaming makikilalang genius, hindi kami makakasali. Napakunot noo si Wang Feng, Demon Silang Gathering, ano yun? Humalakhak si Qiu Wanfeng, hindi katakataka na hindi ninyo alam, ang liit-liit ng sekte ninyo. Pero hindi siya pinatapos ni Zuan Shua, huminto ka sa pagbubulong at magpaliwanag ka. Sa takot na mapatay, nagsalita na ng tuluyan si Qiu Wanfeng.
Ang Demon Silang Gathering ay isang engranding pagtitipon na ginaganap kada 10 taon upang usalihin ang Xuanxia Demon na sumira sa Yaori Empire 1,000 taon na ang nakalipas. Bagamat siya'y isinara, ang kanyang masidhing enerhiya ay patuloy na tumagas, lumilikha ng mga demonyong halimaw. Dahil dito, inutusan ni Emperor Yaori ang lahat ng makapangyarihang sekta na lipulin ang mga halimaw upang pahinain ang kanyang kapangyarihan. Pero ngayong taon, may isang bagong kautusan, tanging ang mga kabataang disipulo ang maaaring sumali. Ngumiti si Wang Feng, akala ko matalas ang mata mo sa paghahanap ng malalakas na nilalang. Napakunot noo si Qiu Wanfeng, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Zuan Shua, ang kanyang mga mata kumikislap ng demonic energy, ang Demon Silang Gathering, ginawa yan para sa akin, napanganga si Qiu Wanfeng, ano, hindi mo ito ibig sabihin, ngumiti si Zuan Shua, malamig at puno ng pang-aasar, tama ka, ako si Xuan Shua, ang pinakatakot-takot na demonyo, at sa sandaling yun, nanlamig si Qiu Wanfeng sa dalisay na takot.